Ayan, so welcome po tayo sa ating training. Yan, sa mga di po nakakaalam, no, ano nga ba ang ating pag-uusapan? Ang tawag po sa ating training is 10 basic step, di ba? In EBC business. So, napakabilis lang po nito. Hindi ko po sasayangin ng maraming oras nyo. So, simulan na po natin. Ready ka na ba? Patype naman ng I'm excited kung ready ka nang matuto. Ayan, sige po. Yan, shoutout po sa mga naka-open ng camera at nagpa-participate, kay Ma'am Rita, kay Ma'am Bergie, kay Sir Arnie, at sa lahat po na nagta-type. Ayan, so 10 basic step po to start your EBC business. So unang-una guys, dapat ang pagsaling-pagsali mo pa lang, unang-una dapat alamin mo ang negosyo mo. 'Di ba? Kasi bakit? Alam mo ba na napakaganda sa lahat po ng negosyo po sa labas na makikita mo, ito po yung pinakamagandang compensation plan. Sabihin mo nga sa ating chat box, hybrid. Ayan. So napaka-importante na alam mo yung negosyo mo. Bakit? Kasi dito marami tayong makakasagupa. Marami tayong makakausap. 'Di ba? Kasi pag hindi mo inalam yung negosyo mo, 'di ba? Baka ikaw kasi 'di ba, for example may kinausap ka. Ngayon ang sabi sa'yo, "Sali ka sa business ko." Sabihin sa'yo ng kausap mo, "Eh, alam ko na 'yan, eh." 'Di ba? Ano 'yan, eh, pyramiding 'yan, eh. 'Di ba ano naman ang sabi mo? "Ah, gano'n ba, pyramiding ba 'to? Eh, alam ko na 'yan, scam 'yan." "Ah, gano'n ba?" Naku, yari na-scam ako. Na nakakasunod dahil hindi mo inalam yung negosyo mo, 'di ba? Imbis na ikaw yung makapang-engganyo do sa taong kausap mo, ikaw pa yung naimpluwensyahan niya, 'di ba? So, napakaimportante na alamin mo yung negosyo mo, 'di ba? Kasi ito yung tinatawag nating foundation. Yan. So, sa isang building guys, sino po dito nakakita ng isang building? Pa-type ng me or ako sa ating chat box. Yan. So, kokonti lang. Yan. So, 'pag nakakita ng building, for example, yung building is 32 floor. So, sabihin na lang natin na nasa 1,000 meters ang kanyang height. Ang tanong, gaano kalalim ang dapat foundation ng building na yon? Mababaw o malalim? Patype nga sa ating chat box. Sa tingin nyo, kapag ang building mataas, gaano dapat kalalim ang kanyang foundation? Mababaw ba o malalim? Sige po, pa-chat po sa chat box ng inyong sagot. Ayan po, sabi ni Sir Darwin, malalim. Sabi ni Ayen, malalim. Ni Ma'am Cirila. So thank you very much po sa mga nagpa-participate. So kagaya po ng isang building, di ba? Kasi kapag ang building, for example, napakatayog, 32 floor. Tapos yung foundation niya, sobrang babaw. Sa tingin nyo, ano kaya yung mangyayari doon sa building na yon? Matutumba, tama po yun. So kagaya po natin, for example, isa po tayong kakapasok lang sa ganitong klase ng negosyo o kahit sa ang klase ng negosyo. Tapos hindi po tayo ready, hindi po natin inaral yung ating business. Tapos, ayan, kagaya ng isang building, dinaanan tayo ng bagyo, di ba? For example, nagsunod-sunod yung kinausap natin na hindi naman nag-avail or bumili naman lang ng produkto. Sa tingin nyo, ano yung mangyayari sa atin? Lalo na kapag nakaranas tayo ng mga challenge sa pagnenegosyo, 'di ba? Kagaya po ng building na mababaw yung foundation, mabilis pong tutumba. Ganyan po yung nangyayari sa mga business owner na mababaw yung foundation na hindi po inaaral yung negosyo pinapasok niya. Ayan, sino po dito alam na ang business po natin is hybrid? Una-una, alam nyo po ba na tayo po ay nasa dropshipping system? At alam nyo po ba kung ano yung dropshipping? So, kapag sinabi mong hindi, ibig sabihin, hindi ka umaattend sa presentation. Di ba? Yun lang. Di ba? At alam mo ba na sobrang ganda ng dropshipping? Bakit? Kasi po ito po yung wave of the future. Dito na po tayo lahat papunta. Online marketing. Kaya sobrang ganda. Tama po ba? Yes naman. At pangalawa, alam mo ba na bukod sa dropshipping, meron pa tayong tinatawag na ano, franchising, 'di ba? Ano ba yung franchising?
is a form of marketing and distribution in which the owner of the business system, the franchisors, grants to an individual or the franchisee the right to run a business, selling a product, or providing a service using the franchisor's business system. Ito pa yung isa sa napakagandang concept ng ating business. Na kung saan, baka kasi sasabihin mo sa akin, sir, pwede naman ako mag-start ng sarili kong negosyo. Pero ito kasi yung pinakamadugo sa pagsisimula ng pagnenegosyo, yung tinatawag nating sistema. Pwede kang magsimula ng negosyo, pero kapag wala kang sistema, ang tawag doon, trial and error. Tama po ba yun? At yun po yung unang-una, aksayado sa oras. Pangalawa, maaksayado sa pera. Bakit? For example, bigla mo lang naisipan, patok yung fried chicken business ngayon. Pero dahil hindi mo alam yung tamang pagluluto, pagtitimpla ng sauce, maraming nasasayang. Nasasayang na oras at nasasayang na gastos. Nakakasunod po ba? Yes, kaya naman sobrang ganda po ng franchising. At sa mga nagtatanong po, sir, 'di ba? For example, sa mga nakakausap natin, sir, bakit naman ganyan, 'di ba? Ang dami naman pong mura sa palengke. For example, yung siomai. Ang dami naman pong murang siomai sa palengke. Bakit po ako mag-a-avail po sa inyo? Kung ikaw yung tinanong, for example, si Ma'am Cirila. Dahil, for example na lang, sabihin na lang natin si Ma'am Joy o kaya si Sir Arnie, natanong ng ganon, hindi uma-attend ng training. Ano sasabihin niya? Kamot ulo. Tapos sasabihin niya, oo nga no, tara bili na lang tayo sa palengke. Pero ang totoo, hindi naman mahal yung produkto natin. Anong tawag dito sa produkto natin? High value. Di ba? At sa mga nagtatanong, bakit po magkaiba po yung presyo natin, hindi kagaya sa mga nakikita natin sa palengke. Tama po? So actually, hindi po tayo mahal, high value po yung ating products. At the same time, kung i-compare mo po yung produkto natin na same quality, compare natin sa labas, mas mura pa din tayo. Bakit? Kasi po, ganito gumagana yung traditional na channel option po natin. For example, guys, for example si Ma'am Cirila, 'di ba? Nauhaw, 'di ba? For example, lumalakad siya sa initan, nauhaw siya, 'di ba? Tapos gusto niyang uminom ng malamig na Coca-Cola. Ang tanong, saan siya pupunta? 'Di ba? For example, alam niyo po ba, guys, for example, sa mga audience natin, hanap tayo ng mga first timer sa ating training. Ayan. For example, si Ma'am Rita, ayan. Si Ma'am Rita may senaryo. For example, Ma'am Rita, nauhaw ka, 'di ba? Tapos bibili ka ng Coke ngayon. Saan ka bibili? Sa tindahan. Pero alam mo ba na sa tindahan, nasa 15 pesos ang Coca-Cola. Pero kung bibili ka mismo sa manufacturer, nasa 6 pesos lang 'yan. Alam mo ba 'yon? 'Di ba? Tinanong mo ba yung tindahan? Grabe naman kayo, bakit 15 pesos yan? O bakit 16 pesos yan? Sa manufacturer, 6 pesos lang yan. Nagtanong ka ba sa tindahan? Hindi po. Diba? At bakit nga ba nagmamahal yan, yung mga produkto na yan? Kasi po, marami na pong salin-salin yan. Diba? From manufacturer, pupunta sa wholesaler, tapos pupunta sa dealer, pupunta sa tindahan, bago pa umabot sa customer. 'Di ba? At sa lahat po ng pinagdadaanan niyan, meron po 'yang tinatawag na komisyon. 'Di ba? Pumapatong po sila ng presyo. Kaya pagdating sa'yo, yung Coca-Cola na 6 pesos lang sa manufacturer, pagdating sa'yo, 16 pesos na. Pero alam mo kagandahan dito sa ating negosyo? Guys, from manufacturer, 'di ba? Meron po tayong dealer, ito si EBC, manufacturer, tapos meron dealer, reseller, tapos doon na sa customer. So ibig sabihin, na shortcut natin yung process, 'di ba? Kung ikaw yung tipo ng tao na reseller na, dealer na, nagrereklamo ka pa sa presyo natin, okay, sige, bababaan natin yung presyo, pero wala ka ng komisyon, payag ka? 'Di ba? So gano'n kasi ka-generous yung company natin. Imbis nakita na natin, sinishare pa natin sa mga dealer natin, distributor natin at mga reseller natin. Ayan, nage-gets po ba 'yon? Natututo po ba? Pa-comment naman ng yes kung natututo ka pa, 'di ba? Unang slide pa lang po 'yan, 'di ba?
At tatapatin kita, napaka-iksi lang po ng ating training. Ayan. So sobrang ganda ng ating proseso. For example, ayan for example na lang si Ma'am Alim Christine, 'di ba? May nakikita siya, magtatayo ng condominium, naghuhukay pa lang yung construction worker. Pwede ba siyang lumapit sa construction worker? "Uy, akin yung akin yung first floor ako bibili niyan." 'Di ba? Pwede ba 'yun? Pwede ba siyang dumirekta do'n sa construction worker na naghuhukay ng pundasyon? Hindi. 'Di ba meron niyang channel na kailangan mong daanan bago ka, makakuha ng iyong lote. So gano'n din po yung proseso ng lahat po ng traditional business. Pero sa atin, shinortcut na po natin kaya sobrang ganda po ng ating industry. Ayan. So, ayan. So paano nga ba natin palalakihin yung tinatawag nating business, yung ating EBC business, guys? 'Di ba? Sa pag-build ng network. At paano nga ba tayo mag-build ng network? Paano nga ba tayo magpalaki ng negosyo? Sino po may idea? Yan, pa-comment naman sa chat box kung may idea ka. By means of inviting. At tatapatin kita, guys, kahit anong industry ka man, pumasok na negosyo, normal po ang inviting. Wala pong nakakahiya dyan. Even yung McDonald's, even yung Jollibee, di ba, sobrang sikat na. Pero makikita mo, nasa kalsada, nagpa-flyerings, nag-i-invite, di ba? At walang nakakahiya sa pag-i-invite. Guys, master natin yan pare-pareho. Di ba? Tama po ba, Ma'am Alim Christine? Ma'am Cirila Delpino? Actually, kahit hindi sa pagnenegosyo eh. Diba? For example, sa mga girls natin dyan, Ma'am Cirila, Ma'am Alim, si Ma'am Rita, ayan. Kahit mga girls, di ba? Magsi-CR ka nga lang, nag-invita ka pa eh. Naiihi ka? Tara CR tayo. Oh, anong nakakahiya sa pag-i-invite? Napaka-normal natin para sa atin 'yan. At tatapatin kita, dito sa ating negosyo, mas marami kang ma-invite na, kumbaga, magiging distributor mo, mas lalaki ang network mo. Kaya lang, ito 'yon, 'di ba? Gaano karaming tao ang iimbitahan mo para lumaki ang network mo, ha? For example, ayan, gusto mong magpasali or gusto mong mag-build ng network, gusto mong magkaroon ng 20 leaders, ilan dapat ang imbitahan mo? Sino po yung mga idea po sa inyo? Pwede po bang paki-chat po sa chat box? Kung gusto mo makapag-refer ng 20 dealers, ilan ang iimbitahan mo para magkaroon ka ng 20 dealers? Sige po, gawin nating interactive itong ating training para di ka po antukin. Sige po, mag-chat ka po sa chatbox natin. Sabi ni Ma'am Bergie, 20 daw. Sino pa yung may idea? Kung gusto mo magkaroon ng 20 leaders, ilan yung iimbitahin mo? Si Ma'am Bergie na lang yata gising Sabi ni Sir Darwin, 30. Sabi ni Arnie, 200. Sabi ni Josephine, 30. O, yung iba po, wala na. Sabi ni Ayen, 100. Diba? So, actually, ayan, sabi ni Ma'am Sara, 1K. Sabi ni Cirilla, 2. Grabe. 20 yung gusto mong maging leaders, tapos iimbitahan mo, 2. Ayan. So, para bigyan po kita ng idea kung ilan ba dapat yung imbitahan mo, meron kasi tayo dyan tinatawag na Pareto Law. Ayan. Ano sabi dito sa Pareto Law? 80% of your sales comes from 20% of your Hindi ko makita. Of your clients, ayan. Kung ang gusto mong imbitahan o gusto mong ma-refer is 2, dapat ang iimbitahan mo 10. So kung 20 ang gusto mong maging new leaders or new dealers, 'di ba? Ang kailangan mong imbitahan is nasa 200, 'di ba? Kasi nga may Pareto Law eh. Hindi naman lahat ng iimbitahan mo magsa-sign up. Tama po ba? At hindi naman lahat na nagsa-sign up sumasabay. For example, 'di ba, kung matagal ka ng leaders, kung matagal ka ng members dito, marami ka nang napapa-sign up. Pero ang tanong, lahat ba ng napa-sign up mo, 'di ba, member pa ng GC mo, pero iniimbitahan mo sa Zoom meeting, hindi uma-attend. Ano sabi ng iba? Ouch, ako yata yun. 'Di ba? Wala pa akong pinapatamaan pero yun po kasi yung katotohanan. 'Di ba? Hindi lahat
na magsa-sign up, sasabay. 'Di ba yung iba nag-donate lang talaga, wala namang paglagyan ng pera, 'di ba? Paparesultahin ka lang, 'di ba? Ayan. So, kung gusto mo magkaroon ng mas maraming sign up, kailangan mong mag-imbita ng mas maraming prospect. Tama po ba 'yon? Gano'n siya kaganda. Actually, ano ba yung pumipigil sa atin kung bakit tayo hindi nag-iimbita, 'di ba? Kasi po takot po tayo sa tinatawag na rejection. Sino po dito takot ma-reject? Sige po, pa-comment ng ako or ng me. Ayan, ayan. So, siyempre lahat naman po ayaw ma-reject, sino ba naman ang may gusto niyan? 'Di ba? Lahat po tayo allergy po diyan, ayaw ma-reject kaya sa sa huli hindi na tayo nag-iimbita para di tayo ma-reject. Alam mo po ba, nasa ang business ka, ayan, alam mo po ba na nasa rejection business ka? Sino po dito nakakaalam na nasa rejection business ka? Ayan, sige po, pa-comment ng ako o ng me kung alam mo na nasa rejection business ka. Ayan. Yun, so thank you very much po 'no, sa mga nagpa-participate. Yan, me. Ibig sabihin ang dami pong nakakaalam. Ayan. So, 'pag nagnenegosyo ka, given na po yun. 'Di ba, actually kahit hindi ka magnegosyo, actually alam mo ba na simula nung bata ka pa lang, 10,000 beses ka nang na-reject buong buhay mo. Paano ko nasabi? 'Di ba? Ang tanong, nung bang uuwi ka, 'di ba, from office papunta sa inyo, sa bahay niyo, 'di ba? O kaya may pupuntahan ka lang sa school, sa simbahan, 'di ba? Ang tanong, sasakay ka ng jeep? Ang tanong, lahat ba ng pinara mong jeep, hinintuan ka, isinakay ka? Hindi. Hindi 'no? Hindi lahat huminto. Ibig sabihin, rejection. Anong ginawa mo? Naglupasay ka ba dun sa kalsada? Hala, hindi yata para sa akin ang pagsakay ng jeep. Ayoko na, hindi na ako uuwi. Sinabi mo ba yon? 'Di ba hindi? Anong ginawa mo? Pumara ka uli, 'di ba? Naghintay ka uli, pumara ka uli, 'di ba? Gano'n lang din 'yun, 'di ba? Gano'n din sa pagnenegosyo. May kinausap ka, ayaw, anong gagawin mo? Hihinto ka na? Hindi, kakausap ka ulit ng bago, 'di ba? Kasi nga rejection business, 'di ba? Sino po dito ayaw ma-reject? Sige po, tuturuan ko po kayo ng technique kung paano po kayo hindi mare-reject. Sige po, pa-comment ng ako kung ikaw ayaw mong ma-reject. Ayan, si Pres, ayan, si Sir Jacob, ako, 'di ba? Si Ma'am Virgie, si Ma'am Rita, ako. Ayan, si Ayen, Sir Dads. Ayan, so sobrang dami. Yan, dami ko palang tuturuan kung paano hindi ma-reject. 'Di ba kakasabi ko lang, nasa rejection business tayo. Ibig sabihin, kung ikaw ayaw mong ma-reject, simple lang gagawin mo, huwag kang mag-imbita. 'Di ba? 'Pag hindi ka nag-imbita, mare-reject ka? Hindi. Pero huwag kang magtaka, 1 year from now wala ka pa ring resulta. 'Di ba? Wala ka pa ring kinikita. 'Di mo pa rin kinikita yung 4K mo. Grabe naman, ang sakit naman nun, 'di ba? Kasi nga, rejection business. Ang tanong ko sa'yo, lahat ba ng gumagawa ng negosyo nare-reject? Kung ikaw nare-reject ka, congratulations, ibig sabihin ginagawa mo yung negosyo. Bakit ko nasabi? Alam mo po ba na kahit yung mga speaker, yung mga trainer, yung mga top earner o kahit may-ari ng EBC, hanggang ngayon nare-reject pa rin. Ang tanong, nagkaresulta ba? Yes! Diba? At hindi kami titigil. Alam mo ba, sino dito gusto maging top earner? Sino dito gusto maging millionaire? Sige, pa-comment ng ako. Ayan. So kung ikaw seryoso ka, gusto mo magkaresulta, gusto mo maging top earner, gusto mo palang araw isa ka sa may-ari ng kumpanya, isa lang po yung gagawin mo. Di ba? Ubusin mo. Paramihin mo yung rejection mo. Dapat excited kang ma-reject. Di ba? Dapat almusal mo rejection, tanghalian mo rejection, hapunan mo rejection, merienda mo rejection pa rin. Di ba? Bakit?
Kasi kapag maraming nagre-reject sa'yo, ibig sabihin malapit ka na dun sa goal mo, palakpakan mo 'yan, 'di ba? So gano'n po siya kaganda, 'di ba? So ano pa, actually, ito po yung pinakaayaw nating madidinig kapag tayo po ay nagnenegosyo o pumapasok sa ganitong klase ng negosyo, yung word na no. Tama po ba 'yon? Pero ito yung totoo. Bakit ayaw na ayaw mo yung salitang no? 'Di ba? Alam mo ba yung salitang no, hindi naman ikaw talaga yung ni-reject ng tao na kinausap mo, eh, kundi yung opportunity na shinare mo. Hindi naman ibig sabihin na no is doesn't mean hindi ka niya gusto, 'di ba? Actually, ang word na no, hindi po yan negative. Si Lord po ang nag-create niyan para ilayo ka dun sa mga maling tao. 'Di ba? Kapag may nag-no sa'yo, mag-thank you Lord ka. Bakit? Kasi baka way yun ni Lord para ilayo ka dun sa maling tao. Baka kasi yung tao na yon na nag-no sa'yo, 'pag sumali pala, 'pag nag-sign up pala, sakit lang sa ulo. Tama po ba? Wala pong aksidente sa mundo, 'di ba? Ito po yun. No means next opportunity. Kapag ayaw, pabilisan lang mag-move on. Ganyan po sa ating negosyo, di ba? So actually, ito lang naman po yun eh. Kung bakit di tayo nag-iimbita kasi po dahil sa takot. Sa tinatawag nating fear factor. Ano ba ibig sabihin ng fear? Di ba? Sabi ng iba, takot. Alam mo ba na dalawa po yung ibig sabihin niyan? Ano yon? False evidence appealing real. Ibig sabihin, yung takot pala, gawa-gawa lang ng isip mo. Di ba? For example, takot kang kausapin kasi mukhang masungit. Pero nung in-approach mo, ang bait naman pala. Di ba? Tapos ikaw, nung bata ka, alam mo ba na wala kang katakot-takot? Di ka nga takot sa dilim eh. Di ba? Di ba? Di ka takot sa dilim, pero nung tinakot ka ng mga uy, wag ka dyan, may mumu dyan. Di ba? Ngayon, takot ka nang pumunta sa dilim. At alam mo ba kung bakit hanggang ngayon di ka nagkakaroon ng resulta? Di ba? Kasi bata ka pa lang, tinaniman ka na ng mindset ng magulang mo na don't talk to strangers. Ba't mo alam? Magkapatid ba tayo? Di ba? Lagi sinasabi ng mga magulang natin, ng mga nakakatanda sa atin, huwag kang kumausap ng hindi mo kakilala. Kaya ikaw, kapag may dumaan sa harap mo, hindi mo kakilala, ayaw mong kausapin. Di ba? Nang hindi mo alam, yung palang mga strangers na yan pala yung dinesign ni Lord na magpapayaman sa'yo. Kaso, natakot kang kausapin. Tama po ba yon? Ayan siya. Alam mo po ba kung saan po yung pinakamayamang lugar dito sa mundo? Pwede mo po bang i-chat po sa ating chat box kung alam mo kung saan yung lugar na pinakamayaman na lugar dito sa mundo? Sige po, pwede ko po bang mahingi po yung opinion nyo po? Sige po. Saan po? Ayan, sabi ni Jacob Oliva, di ba? Sa bahay. Sa bahay daw pala yung pinakamayamang lugar. Sabi ni Ryan, gobyerno. Yung iba, ano po? Sige po, wala pong tama, walang mali. Ayan, sabi ni Ayen, Forbes. Forbes. Ayan, sabi ni Darwin, sa langit. Sabi ni Jacob, Malacanang. Josephine, Makati. Ayan. So, sabi ni Sir Duds, Europe. Di ba? Actually po, ang pinakamayamang lugar dito sa mundo, walang iba kundi sementeryo. Hala, pinakamayaman pala yung sementeryo? Bakit kaya? Alam mo po ba na madaming tao dito sa mundo na merong malalaking goal, mararaming idea, pero hindi po nila nasa katuparan kasi po dahil sa fear at kasama na po nila yung nalibing. Di ba? Kasama na nila yun hanggang sa huling hantungan. Bakit? Ganun pala kalaki yung factor ng fear sa ating buhay. Ang dami mo sanang malulupit na idea eh. Di ba? Na kung sana, kahit ma-apply mo siya dito sa business natin eh. Di ba? For example, si Ma'am Alim Christine, ang dami niyang malulupit na idea. Parang maganda mag-live parang gusto ko mag-video parang nakikita ko, ito yung effective sa ano eh. Pag ginawa ko to, dadami yung pay-ins ko eh. Kaya lang, baka hindi gumana.
hindi ko na lang gagawin, nakakahiya, nakakatakot, 'di ba? Ang lupit sana, magiging millionaire ka na sana, kaso dahil sa takot, pinangunahan ka ng takot, 'di ba? Hindi mo na ginawa. Ang tanong, yung mga millionaire ba, yung mga billionaire, yung mga successful bang tao, wala bang takot sa katawan 'yan? 'Di ba? Lahat po tayo may takot, depende kung paano natin ina-apply sa buhay natin. 'Di ba? For example, yung takot, kumbaga yun yung nangingibabaw sa'yo na kapag, "Wag na lang, nakakatakot, 'di ko na lang gagawin." 'Di ba? Yun po yung, kung yun po yung bagay na makakapigil sa'yo, negative po yung takot na yun. Pero alam mo po ba yung mga successful na tao na natatakot din naman, pero iba yung ibig sabihin sa kanila ng takot. Para sa kanila, yung takot, face everything and rise. 'Di ba? Natatakot din ako, pero gagawin ko, 'di ba? Haharapin ko. Bakit? Kasi, kapag ikaw hinarap mo yung takot mo, grabe, yung tinatawag nating self-fulfilling, grabe nakakagaan siya ng, loob. At the same time, alam mo po ba kung paano natin malalabanan or makokontra itong tinatawag natin na fear factor? Sa pamamagitan ng tinatawag nating, ayan, faith factor, 'di ba? Maniwala ka sa Panginoon Diyos natin, 'di ba? Alam mo ba na hindi ka pa naki-create dito sa mundo, na-create na ni Lord yung mga tamang tao magiging part ng team mo. Alam mo ba 'yon? Hahanapin mo na lang. So bakit ka matatakot? Alam mo ba na ang Diyos natin, ang Ama natin, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, 'di ba? So wala kang dapat ikatakot kung naniniwala ka na yung Ama natin ang pinakamakapangyarihan sa lahat at lahat ng magagandang bagay is ready niyang ibigay sa atin. Tama po ba 'yon? Yes naman, ang sabi nga po 'no sa Matthew 17:20 verse, 21, 'di ba? Sabi niya, ah, "If you have faith small as a mustard seed, you can say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move." 'Di ba? Kung meron ka lang gatiting na pananampalataya, 'di ba? Sabihin mo sa bundok na gumalaw at ito'y gagalaw, 'di ba? So kaya lang, hindi ka kasi naniniwala, 'di ba? Kaya ka natatakot kasi hindi ka naniniwala sa ginagawa mo. Ayan, alam mo ba kung gaano kakapangyarihan ng faith sa buhay ng tao? Alam mo ba? Okey lang ba magkuwento? Sige po, pa-comment lang po, ayan. Okey lang ba magkuwento? Wala ka namang magagawa. Ayan. So, ayan sa mga naka-open ng camera hanggang ngayon ano, shoutout po natin ang mga naka-open ng camera. Ayan, magkukuwento lang po tayo ng mabilis 'no, guys. Ayan, so ito po, base po sa totoong kuwento po ito, ayan. So, meron pong, pulutong ng sundalo. Meron pong ano, pulutong na sundalo at sila po ay lalaban sa giyera sa Mindanao, ayan. So meron po doon kasama na isang sundalo na sobrang taas ng pananampalataya sa Diyos. As in, hindi niya nakakalimutang manalangin, umaga, tanghali, gabi, araw-araw po 'yun, 'di ba po? Tapos, one time, ayan, so siyempre yung mga tao, yung mga sundalo, araw-araw kinakantyawan siya. Parang nagtataka sa ginagawa niya, tinatawanan siya, nakaka-relate. Ayan, tapos, one time na napalaban sila sa isang engkwentro dun sa kalaban nilang, terorista. Eto nangyari guys, makinig kang mabuti. Ayan, sa kasagsagan po ng labanan, ayan, so sobrang laki pala ng teroristang kalaban po nila at yung bala po ng ating mga sundalo ay paubos na, 'di ba? So, dahil nakita ng kapitan na paubos na yung bala nila, ang plano niya mag-retreat na. So, itong si si Juan, na sobrang, lakas ng pananampalataya, tinawag ng kapitan po nila. So, dahil, kawal lang siya at tinawag siya ng kapitan, lumapit siya ngayon dun sa kapitan. Sabi niya,
Sir, yes, sir. Sabi niya, oh, Juan, ito yung susi ng ating sasakyan. Dalin mo rito at tatakas na tayo. Ano sabi ni Juan? Sir, may problema, sir. Hindi po ako marunong mag-drive. Di ba? Ano sabi ng kapitan? Di ba may Diyos ka? Kumbaga, hinamon niya si Juan. Di ba may Diyos ka? Walang imposible sa Diyos. Ito ang susi, i-drive mo papunta dito. Anong ginawa ni Juan? Kinuha yung susi, pumunta ron sa sasakyan. Tapos minaneho papunta ron sa kapitan at sa mga kasama niyang sundalo. Nung nakita yon nung kapitan at ng mga kapwa niya sundalo, grabe. Tumindig yung balahibo, napaiyak. Tapos ang sabi sa kanya nung kapitan at ng mga kapwa niya sundalo, ipakilala mo ako sa Diyos mo. Tapos nagtataka si Juan, ano nangyari? Di ba? Dinala ko lang naman, dinrive ko lang naman yung sasakyan. Tapos lumapit siya ro sa sasakyan, sabi ng kapitan, iangat mo yung hood. Inangat niya yung hood, nagulat siya dahil walang makina yung sasakyan. Amen? Amen. Walang imposible sa Diyos. Di ba? Yung iba napangha, wow, grabe. Yung iba nagduda pa rin. Talaga ba? Walang makina, umandar? Di ba? Ganyan po kaliit yung pananampalataya natin. Di ba? Kung lalakihan mo lang ng gasing laki ng buto ng ano yan, ng buto ng mustasa. Di ba? Kung lalakihan mo lang sana kahit konti yung pananampalataya mo, walang imposible sa Diyos. Ganun po siya kaganda. Ayan. Kaso, di ba? So, ito po kasi yun eh. Number 3, build your faith factors. Sino po dito yung ginagawa yung negosyo? Yung marami ng kinakausap. Ayan. Pa-type ng ako, pa-comment o kaya pa-thumbs up sa ating 29 million participants. Ayan. Sige po. Ayan. Sino dito ginagawa yung negosyo? Yung marami ng kinakausap, na mag-dealer, mag-reseller, kaso marami pa ring humihindi or maraming ayaw umattend sa Zoom, ganyan. Sino po dyan? Ayan. Ayan, si Sir Darwin, si Maria Ana Mukling. Ayan. Ayan. Alam nyo po, sa tingin nyo po o kaya sa sino po dito nakakailam kung ilan po ang baraha sa isang deck ng baraha? Ilan po yung piraso niya? Ilan yung bilang ng isang baraha sa isang deck? Sige po, pa-comment po sa ating comment section. Sige po. Sabi ni Sir Darwin, 52. Sabi ni Ma'am Sophie, 72. Mukhang ibang baraha yung nilalaro ni Ma'am Sophie, 52. Di ba po? Kaya lang, di ba? Ito yung tanong ko sa'yo. Lahat ba ng baraha sa isang deck ay puro alas? Hindi. Di ba? Meron lang ilan. 4 na alas sa isang deck ng baraha. Di ba? Kaya lang, di ba? Sa sobrang tagal na hindi natin nakikita yung alas natin. For example, bumunot ka, Jack. Tapos pangalawa mong bunot, 4. Pangatlo mong bunot, 3. Pang-apat mong bunot, 2. Ano sabi mo? Ayoko na. Tumigil ka na sa paghahanap ng alas mo. Ganyan po kasi yung kadalasang nangyayari po sa atin. Di ba? Tatawa-tawa ka dyan. Totoo naman. Ba, na-experience mo yan? Di ba? Na-reject ka isang beses. Ayoko na. Sabi niya, umiyak-iyak ka na doon sa mentor mo. Sabi mo, mentor, ayoko nang gawin yung business. Kasi, baka hindi talaga para sa akin to. Tinanong ka ng mentor mo, bakit? Ilan na ba yung kinausap mo? 3. Yung best friend ko, ayaw nila, kaya ayoko na rin. Grabe, no? 3 pa lang yung kinakausap mo, inayawan ka, ayaw mo na rin. Ibig sabihin, ganun kababaw yung goal mo. Pero isipin mo to, what if, di ba? What if tinuloy-tuloy mo siya? Di ba? Possible kasi, wala pa sa pang 50, wala pa sa pang 51, pero nandun pala sa pang 52. Di ba? So, nandun pala yung alas mo. Kailangan mo lang ituloy-tuloy.
tuloy. Sabi nga po nung mentor ko 'no, "Success is not a race. Success is a marathon." 'Di ba? Patibayan lang 'to. Success is for the strong heart, sabi nga po nila. 'Di ba? Wag ka lang tumigil, 'di ba? Ayan siya. So actually guys, meron po tayong tinatawag na dalawang paraan paano natin kukunin yung goal po natin o paano tayo kikita ng pera. Ano yung una? Job. Ito po yung, tawag po sa ano po yung tawag sa job? Just obey boss. Ito yung meron kang boss. Actually, 'di ba kung tatanungin ka, saan ba talaga yumayaman ang tao? Saan ba talaga nakukuha yung goal natin? Job or business? Sige po, pa-comment po sa ating chat box. Saan ba talaga nakukuha ng tao yung goal po natin? Sa job po ba or sa business? Sige po, pa-comment po. Ayan, sabi ni Ma'am Josephine, business. Sabi ni Sir Jacob, business. Sabi ni Ian, business. Mariana Mukling, business, business, business. Di ba? Pero, bakit kaya, di ba, kung tatanungin mo, business naman pala at wala sa job. Pero bakit yung commitment natin, di ba, mas malalim kapag job yung pinag-uusapan kaysa sa business? Paano ko papatunayan sa'yo? For example, sabi ng boss mo, sabi niya, mag-OT ka. Ang tanong, mag-overtime ka o hindi? Mag-overtime ka. Paano pag sinabi sa'yo ng boss mo na dapat 7:00 ng umaga, nasa office ka na? Ang tanong, anong oras ka pupunta sa office? Baka 6:30 pa lang nasa office ka na. Di ba? Ganon kalalim yung commitment natin sa job. Pero pag sa business, sabihin ng mentor mo, o meron tayong training, punta ka sa office. Ano sasabihin mo? Eh sir, mainit. Ayokong pumunta sa office. Tapos hindi na mainit. Umuulan naman. Oh, hindi na mainit. Arnie, o kaya Aling Christine, hindi na mainit, punta ka sa office. Ano sasabihin? Eh sir, umuulan. Ayokong pumunta sa office. Eh kailan ka pupunta ng office? Dalawa lang naman ang panahon sa Pilipinas. Kundi tag-init, tag-ulan. Di ba? Walang paglagyan. Pag ganun kababaw yung commitment natin, pag-usapang business, pero pag job, grabe. Kahit hanggang leg na yung baha. Di ba? Lalanguyin mo yung baha, makarating ka lang sa office. Huwag mo lang mabigo si boss. Di ba? Ganun kalalim ang commitment natin pag usapang job. Pero pag business, sobrang babaw. Di ba? Nakaka-relate po ba? Yung iba natatawa, di ba? Pero alam mo po ba na dito sa negosyo, pag usapang negosyo, network marketing ang pinakamaganda. Alam mo po ba yon? Sabi nung iba, hala, networking pala to. Hindi mo alam. Akala mo dropshipping. Akala mo franchising, networking pala, no? Ayan. So alam mo po ba na network marketing po ang pinakamagandang industriya po na meron po dito sa mundo, hindi lang sa Pilipinas. Bakit? Kasi po sa network marketing, wala kang empleyadong sasahuran. Ayan, di ba? Ang tanong, Ma'am Alim Christine, di ba? Ang tanong, yung tao ba na nagpasali sa'yo dito, empleyado mo? Pinapasahuran mo? Yun bang tao na for example, ikaw nakapag-register ka, dealer mo. Ang tanong, empleyado mo ba 'yon? Obligado mo ba siyang pasahuran? Hindi, di ba? At hindi mo kailangan mag-stocks ng products, di ba? No real inventory. Di ba? Yun yung kagandahan sa ating concept ng network marketing. Ganon siya kaganda. Hindi mo kailangan mag-stock ng physical product kasi office po ang nag-i-stock po niyan. No accounts payable, no accounts receivable. Di ba? Wala kang binabayaran nung pumunta ka ng office, naka-aircon ka pa. Ang tanong, siningil ka ba? Hindi po. At kapag usapang negosyo, normally po may binabayaran yan monthly. Ba, may mga BIR, mga tax, nagre-renew tayo ng mga permits. Tama po ba? Pero ang tanong, mula nang sumali ka sa ABC, may binayaran ka bang ganon? Meron? May binili ka bang stocks? Di ba? Nung unang pagsali mo, bumili ka ng
package natin. Pero after nun, wala na. Di ba? Pero ang tanong, dito ba pag ginawa mo yung negosyo, patuloy ka bang kikita? Ganun po yun. At ito yung maganda sa network marketing. Dito po kasi walang discrimination. Hindi kailangan na 18 years old ka pataas, hindi kailangan na maputi ka, hindi kailangan ng pleasing personality. Diba? So, ibig sabihin, nung bago ka ba nag-dealer dito sa ating company or sa EBC, hinanapan ka ba ng resume na dapat college graduate ka? Wala po. Diba? So, ganun po kaganda ang network marketing. Diba? Pwede sa lahat, pero hindi para sa lahat. Diba? So, ganun po siya kaganda. At sabi nga po, no, sa mga nakakakilala kay Robert Kiyosaki, kilala po itong investor at pinakamayamang tao sa mundo. The richest people in the world look for and build networks. Everyone else looks for work. Di ba? So alam mo po ba na yung pinakamayayaman tao, diba, gusto nila ng networking. Di ba? Ang mindset nila is mag-build ng network para yumaman. Habang yung karamihan po is ang hinahanap po nila is trabaho. Kasi po ang tawag po nila doon is secure. 'Di ba? Susweldo po kinsenas, katapusan. Trabaho, sweldo, bayad, utang. Ganun po 'yon. Kaya naman kung mapapansin mo, bakit hindi lahat mayaman? Actually, sa populasyon natin, 100%, 90% ang mahirap, 10% ang mayaman. Bakit? Kasi po, ayaw ng karamihan ang negosyo. Nagsisiksikan tayo sa pagiging empleyado. Habang alam naman natin na ang pagyaman is nasa pagnenegosyo. Ganun po siya kaganda. At baka sabihin mo sa akin, sir, ayoko talaga ng networking eh. Diba? Marami tayong nakakausap na ganyan. Pangit daw po kasi ang networking kasi scam. Diba? Sino may sabi? Yung kapitbahay namin. Diba? Pangit daw ang networking, pangit daw yung business natin. Sino may sabi? Yung marites dun sa amin. Diba? Nakinig ka sa mga yon. Ang tanong, ano ba yung resulta ng mga yon na nagsasabing pangit ang networking? Mayaman ba sila? Successful ba sila? Ilan po ang negosyo nila? Ilan po ang sasakyan po nila? Meron o wala? Ibig sabihin, walang resulta. Ang masakit, sabi nga po nila, piliin mo kung kanino ka makikinig. Pag nakinig ka sa mga taong walang resulta, anong mangyayari sa'yo? Wala ka ding resulta. Pero pag ikaw, di ba? Ano sabi ni Bill Gates? If I choose, ayan, di ba? So, tanggalin natin itong, ayan. If I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. Pinakamayaman tao sa mundo, si Bill Gates. Diba? Ano sabi ni, ayan, ni Abdul Kalam? Network marketing is the fastest growing business of 21st century, which must be joined by every young man and women globally. Otherwise, you can never get the best of your youth age. So, ibig sabihin, mas ini-encourage niya yung mga kabataan natin na sa murang edad, itry nyo po yung network marketing kasi sobrang ganda. Diba? Ano sabi ni Bill Clinton? Network marketing is all about marketing through people, for people, and by the people. Di ba? Tapos sabi ni, ayan, ano ba to? Donald Trump. Ni Ronald Trump, ayan. Sabi niya, if I were starting over today, I would make millions in the network marketing industry. Ibig sabihin, kung bibigyan siya ng chance at tatanggalin lahat ng yaman niya, ano yung negosyong pipiliin niya? Walang iba kundi network marketing. Bakit? Kasi pag dito sa network marketing, alam mo po ba na 90% ng millionaires and billionaires across the globe is product po ng multi-level marketing. Tapos makikinig ka doon sa kapitbahay mo na wala namang resulta, sabihin pangit ang network marketing. Tama ba yun? Bakit? Kasi pag ikaw, bata ka pa lang, na-engage ka sa ganitong klase ng negosyo, unang-unang ibibuild sa'yo, tamang mindset. Di ba? Dito,
iti-training ka, libre ang training. Samantalang ito, binabayaran po sa labas. Di ba? Maganda po ba yon? Palakpakan mo naman, di ba? Libre na nga lang, ayaw mo pang attendant. Libre na nga lang, tinulugan mo pa ang Zoom meeting. Grabe ka naman. Power. Di ba? Samantalang yung mga mayayaman, nag-i-invest sa training. Di ba? Ganun po kaganda ang network marketing. Pang-apat, create a dream board. Ayan. So kung gusto mo talagang maging successful na tao sa larangan ng pagnenegosyo, dapat may dream board ka. Dapat ito yung hindi mawawala sa'yo. Di ba? Sabi nga po, no, attraction. Attract with action. So dito, ganito kasi yan. Kung ikaw may pangarap ka, di ba? Sabi nga po, no, kapag ikaw wala kang target, wala kang tatamaan. Ganon din po sa negosyo natin. Kung wala kang goal, di ba? Kung mayroon ka man ng goal, kung mayroon kang gustong ma-achieve, tapos nasa isip mo lang yan, di ba? Hindi siya magmamaterialize. Pero ito yung maganda. Kapag yung pangarap mo, di ba? Ginupit mo, dinrawing mo, tapos nilagay mo sa isang illustration board, dinikit mo sa araw-araw nakikita mo. Ang tanong, araw-araw ba gigising ka ng ganado? Yes naman, kahit minsan gigising ka, ay, panibagong araw naman nakakatamad. Pero pagtingin mo sa dream board mo, ay oo nga pala, may pangarap nga pala ako. Di ba, anong gagawin mo? Hahataw ka ulit. Kahit drain na drain ka na pag nakita mo yung pangarap mo, magsusuper saiyan ka na naman. Di ba? Ganyan po ka-importante ang dream board. At alam mo po ba na lahat po ng successful na tao ay meron tinatawag na dream board. So, ang assignment mo today is balikan mo yung mentor mo, magpaturo ka sa kanya kung paano ka mag-create ng dream board. So, ngayon pa lang, dito kasi sa pag-create ng dream board, hindi lang basta-basta. For example, gusto kong magkakotse, tapos kahit anong kotse na, ginupit mo. Di ba? Hindi naman pala yun yung pinakapangarap mo. Pangarap mo naman pala is fuchsia. Yung color ng kotse mo. Di ba? Dapat specific ka. Di ba? So, napaka-importante po nito. Kasi po, ito po yung magiging guide mo para makuha yung goal mo sa buhay. Di ba? So, ito yung magiging roadmap mo. Diba? So lahat po ng pinapangarap mo, wala kang hindi mo ililimit or hindi mo ibabase ang pangarap mo sa ibang tao. Kung ano talaga yung pangarap mo. Diba? Ibuuin mo yan sa isip mo. Yung pangarap mong bahay, ilang floor ba yan? Ano ba yung kulay niyan? May swimming pool ba yan? Meron ba yung basketball court? Diba? Huwag mong ililimit. Diba? Ang masakit kasi sa iba, pangarap na nga lang. Nilimit pa. Diba? So, pangarap ko magkaroon ng eroplano. Kaya lang, ang sweldo ko ganito. Ay, sige, bike na lang. Di ba? Ang tanong, mamomotivate ka ba doon? Hindi po, di ba? So, dapat meron kang dream board para ito yung magsisilbing. Kasi, tatapatin po kita, ang pagnenegosyo po talaga, minsan may mga times na medyo wala ka sa mood. Tama po ba yon? Minsan parang pinanghihinaan ka. Kaya napaka-importante po ng dream board. Ayan, dapat meron kang nakikita araw-araw na makakapagpa-motivate sa'yo. At kung ikaw di ka pa ma-motivate sa dream board mo, ibig sabihin hindi talaga yan yung pangarap mo. Baka na-impluwensyahan ka lang, palitan mo yan. Di ba? Please. Di ba? So, alam mo ba na napaka-effective po ng dream board? Bakit? Lahat po ng gumawa nito is nag-materialize po. Even po, di ba, yung mga may-ari ng company na dati pinapangarap lang po nila, pero ngayon po, is nagmamaterialize na. Kahit sino po, kahit gadget man yan, kahit ano, basta pangarap mo, ilagay mo po dyan. Pangarap mong aso, pangarap mong asawa, ayan, totoong-totoo po yan. Bakit ko nasabi? Kasi yung asawa ko, din-rim board po ko niyan dati. Ayan, mamaya, yari ako dyan. Ayan, pero totoo po yan guys. Kapag ikaw meron kang dream girl, ayan, meron kang dream gadget, ilagay mo po yan sa dream board at araw-araw mo po tingnan po yung dream board mo para ma-inspired ka araw-araw. Panglima, ito, para sa pagsisimula ng negosyo, dapat nag-give time ka. Ayan. Dito po sa negosyo po natin, meron po tayong tinatawag na tatlong alkansya.
Ayan. So, yung unang alkansya, pupunuin mo siya, ang tawag po dito alkansya ng oras. Yung pangalawang alkansya ng kaalaman. Yung pangatlong alkansya, ang tawag po dito, alkansya ng kitaan. Ayan. So, sa mga member po natin, after 3 months, after 5 months, after a year, bago nyo po ako balikan, di ba, ito po yung tatandaan nyo, ito yung tatlong alkansya. Kung bakit wala kang kita, ang tanong, nagbigay ka ba ng, meron ka bang natutunan? Di ba? Pinuno mo ba yung alkansya ng kaalaman mo? Kung wala kang natutunan, pinuno mo ba yung alkansya ng oras mo? Di ba? Dito po kasi, alam mo po ba, sa negosyong ginagawa natin, the more you will learn, the more you will earn. Mas marami kang natutunan, mas dadami ang kita mo. Di ba? Ang masakit po kasi sa iba, gustong kumita, pero ayaw magpakita. Di ba? Hinahanap ka ng mentor mo araw-araw sa Zoom presentation at sa training. Pero puro ka excuses. Hindi ka nagbibigay ng time. Kasi po busy ako sa ganito eh. Kasi busy po ako sa ganito eh. Kung talaga nakakayaman yung pinagbibisihan mo, di sana wala ka dito. Tama ba? Nakakasunod po ba? Ibig sabihin, kaya ka nga nandito sa EBC kasi yung ginagawa mo hindi nakakayaman. So, kung hindi pala nakakayaman yung ginagawa mo, the more na dapat ka nagbibigay ng oras po dito. Nagbibigay ka ng oras para matuto. Nakakasunod? Ayan po siya. So, dapat mas marami kang binibigay na oras po dito. Sabi nga po, no, sabi po ni Jim Rohn, di ba? So, do not give your major time in minor things. So, ibig sabihin niya, huwag mo ilalagay yung mas marami mong oras sa mga bagay na hindi naman magbabalik ng mas malaking resulta sa'yo. Di ba? Wala kang time gawin ng business, wala kang time mag-invite, pero may time ka mag-ML. Di ba? Yun po yung tinatawag na minor thing. Wala kang time mag-invite, wala kang time gawin yung business, wala kang time matuto, pero may time ka kay Cardo. Ibig sabihin, it's not about having time. It's about making time. Meron po tayong lahat na 24 hours. Meron ba dito paborito ng Diyos? Meron ba ditong tao na meron 25 hours? Wala naman. Lahat po tayo busy. Lahat po tayo meron 24 hours. 8 hours para matulog, 8 hours para magtrabaho, 8 hours ang tawag po dyan extra time. Diba? Kaya lang, madalas po sa buhay natin, binibigay natin yung oras na yan sa mga entertainment kasi po, yan po talaga ang gusto ng mga Pilipino. Tama ba? Diba? So sabi nga po, poor and average people wants entertainment than education. Di ba? Mas gusto po natin yung na-entertain natin. Di ba? Ito, para patunayan po natin. Kapag nagpe-Facebook ka, kapag nanonood ka ng TikTok, ano yung pinapanood mo? Mga motivational videos ba? May mga matutunan ka ba? O yung mga sumasayaw? So kung ang sagot mo sa akin, yung mga nakaka-entertain, yung mga nagpa-prank, yung mga sumasayaw, ibig sabihin, mas binavalue mo yung mga bagay na nakaka-entertain sa'yo. Kesa yung mga bagay na may matutunan ka. Di ba? Why not? Kesa manood ka ng mga nagpa-prank, yung mga nagsasayaw-sayaw na yan, bakit hindi mo panoorin paulit-ulit yung ating mga presentation, yung mga training, para nang sa ganon, nagkakaresulta ka naman. Tama ba? Ayon po siya. So, always find time to do the business, di ba? Okay lang na hindi araw-araw may napapasali ka, pero wag kang papayag na lilipas ang araw na wala kang natututunan. Ganun po siya kalupit. Pang-anim, surround yourself with positive people. Ayan. So ito napaka-importante. Pipiliin mo yung mga taong sasamahan mo. Sabi nga po ng coach, no? Sabi, ang average po ng 4 na tao na lagi mong kasama, di ba? Ikaw yung pang-5. For example, sumama ka sa 4 na sipunin.
Bukas anong meron ka? Sipon, 'di ba? Bukas sumama ka sa 4 na adik, bukas ano ka na, adik ka na rin, 'di ba? Mag-iingat ka kung sino yung lagi mong sinasamahan kasi kung sino yung lagi mong sasamahan magiging gano'n ka. Kaya kung gusto mo na balang araw yumaman ka rin, kung gusto mo balang araw magkaroon ka ng sarili mong kumpanya, kung gusto mo balang araw maging top earner ka, kung gusto mo yung resulta ng mga mayayaman at successful na tao, sumama ka do'n sa mga successful na tao. Huwag do'n sa mga tsismosa, kasi bukas tsismosa ka na din. Sige ka, bahala ka. 'Di ba? Kung ang lagi mong kasama ay mga broke people, eh, huwag kang magtaka. Kasi isang araw broke ka din, 'di ba? For example, meron kang pangarap, meron kang dream car. Gusto mo ng Maserati, Lamborghini. Kinuwento mo ngayon do'n sa katrabaho mo na ang sweldo ₱500 per day. Ano sasabihin ng katrabaho mo? Nananaginip ka na naman. Nababaliw ka na yata, 'di ba? Hindi sila maniniwala. Bakit? Kasi ang mindset nila pang-bisikleta. Hindi mo kakayanin 'yan, sasabihin ng katrabaho mo. Kokontrahin ka na agad. Pero dito, sumama ka sa mga tamang tao na i-a-uplift ka, 'di ba? Nasusuportahan ka, ano man yung pangarap mo, maniniwala sa'yo. Ayan, para pagdating ng araw, maging tama ang resulta mo. Okey ba 'yon? Yes, 'di ba? So, lagi lagi kang mamimili kung sino yung, gusto mo na laging kasama. Hindi porket masayang kasama, hindi ibig sabihin nun tama po yung kasama, 'di ba? Nakakasunod? Yes naman, bakit nandiyan ka na naman sa tumpukan na 'yan? Masaya kasi dito, eh, 'di ba? Happy-happy, 'di ba? 'Di ba? So, mag-iingat ka po sa mga tao na sasamahan mo, kasi baka 'yan po yung magnanakaw ng pangarap mo. Dito po kahit hindi po tayo magkakamag-anak, kahit hindi po tayo magkakadugo, eh, madalas nga po kung sino pa yung hindi mo kamag-anak, kung sino pa yung hindi mo kadugo, yun po yung tao na concern sa pangarap mo. Minsan yung mga tao na madalas katabi mo pa sa kama, minsan yan pa yung kokontra kung ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Tama ba? Ayan siya. Sabi iba, ouch naman, grabe naman, 'di ba? Pang-pito guys, oh, 'di ba? 10 basic step pero pang-pito na tayo. Complete your marketing materials, 'di ba? So sabi nga po, Victory Amat Coram. Hindi mo alam kung saan mo makikita yung agila mo, yung magiging power leader mo. Kaya dapat ready ka. Dapat lagi kang may dalang bala, 'di ba? So, imagine mo guys, ito, advice ko lang po sa inyo, hindi ko sinabi na araw-araw magbilad ka sa sikat ng araw, mag-flyerings ka, mag-sticker ka. Sa akin lang, gawin mo siyang passion. Kung naniniwala ka, for example, ikaw talaga isang ma-online na tao at hindi ka, pala flyers talaga or pala dikit ng sticker, pero dapat meron ka pa ring ganito, 'di ba? Kasi hindi mo alam kung saan manggagaling yung agila mo, eh. Pero dapat, ready ka. So, dapat ginagawa mo lang siyang passion. For example, araw-araw ba sumasakay ka ng jeep? So, ang maganda nito guys, kung may flyers ka, abot ka lang habang naghihintay ka ng jeep. 'Di ba may mga dull moments tayo, eh, tama ba? For example, nakapila ka sa bangko, ang tagal, anong gagawin mo, magrereklamo ka? Hindi, tamang pagkakataon 'yon para mag-market ka. Kaya dapat lagi kang ready. Dapat lagi kang may baong bala. May flyers ka, may stickers ka, ayan. Nakikita mo ba yung mga nakadikit sa, tricycle, sa jeep? Yung nakalagay, "Barya lang po sa umaga." Tapos sabay, "Negosyong walang talo, EBC, 4-in-1 business." Ayan, 'di ba? So, dapat meron kang mga ganyan, mga tamang marketing materials. At the same time, siyempre dapat meron ka ring calling card. So, siyempre di mo naman, minsan, yung mga nakakausap natin, kagalang-galang, 'di ba? Yung may mga tinatawag dito mga white collar job na tinatawag. So, ibig sabihin mga professional. So, imagine mo, for example, ang kausap mo is ahente ng bahay at lupa, ng kotse, 'di ba? Tapos bibigyan mo ng flyer so hindi siya appropriate, 'di ba? Samantalang ikaw bibigyan ka niya ng
calling card, tapos ikaw bibigyan mo sa kanya flyers, itatapon lang niya yan. So, dapat meron ka ring naka-ready na calling card. Siyempre tayo po ay mga businessman, di ba? At the same time, dapat meron kang trifolds or flip chart. Ito po yung papel na pwede ka na mag-present. Nandito na yung mga ways to earn po natin. At ang good news ko po sa inyo, ito po ang mga marketing materials natin. Lahat po ito nasa website. Alam mo po ba yon? Ayan. Sino po dito alam na lahat po ng marketing materials na to is naka-upload po sa ating website? Ayan. Pa-comment ng me or ako. Ayan. Sige po. Ayan, sabi ni Jacob Oliva, me. Oh, isa lang. Ayan, sabi ni Ayen, me. Yeah, me. Diba, dalawa lang? Tatlo? Ayan, yung iba, kamusta? Hindi mo alam? Kailan ka huling nag-open ng website mo? Ayan, sige po. Kailan ka huling nag-open ng website mo? Alam mo po ba na ganito kaganda ang negosyo natin? Sa Ultimo Marketing Materials, hindi mo na poproblemahin kung paano gawin, kung saan gagawa, kung paano gagawin, wala kang pera. Di ba? O, sabi ni Ma'am Sophie kanina, very good po, no? So, I highly suggest lagi nyo pong i-open ang inyong website kasi sobrang ganda po ng website natin. Napaka-generous ng company natin kasi lahat nandito na sa website natin. Di ba? Ginastusan talaga. Ultimo mga marketing materials na kailangan mo. Mga flyers, stickers, calling card, flip chart, lahat po yan. Diba? Pati mga presentation slide, training, lahat po nasa website natin. Iba-browse mo lang siya. Huwag kayong masyadong, kumaga, huwag masyadong umaasa lang kay mentor. Kung pwede naman po mag-self-study, mag-browse-browse din. Di ba? Kasi baka nandiyan na yun sa website yung magpapayaman sa'yo eh. Di ba? Hahanapin mo lang, iba-browse mo lang. Napaka-importante guys, na kompleto po tayo sa marketing materials. Lalong-lalo na po yung trifolds, flip charts, ayan. Kasi, kumbaga dyan tayo mas nakahasa. Ayan po siya. Ayan. So, ayan po yung pang-pito natin. Complete your marketing materials. So, ayan. At pang-walo po, learn the art of orientation. So, ang kagandahan po nito, alam niyo po ba na meron po tayong sinasagawang speakership training. So, napaka-importante na alam mo po yung basic. Di ba? Alam mo po yung ways to earn po natin. Di ba? Baka kasi ready na yung mga sasali sa'yo, kailangan mo lang silang presentan. Di ba? Bakit kailangan nakabisado mo yung presentation or yung orientation natin? Di ba? Actually, sabi nga po sa presentation, hanggat hindi mo pa alam, kami yung bahalang mag-present para sa'yo. Di ba? Hanggang maging kaya mo na. Kaya lang, di ba, meron talagang, darating talaga sa time na ihuhulog ka sa hukay ng mentor mo. Ano ibig sabihin nun? Grabe naman yan, di ba? Tsugi dyan. Ihuhulog sa hukay. Ito po kasi yon. Minsan darating yung time na alam ni mentor mo kung kailan ready ka na. Kaya lang sa tingin mo sa sarili mo parang hindi ka pa ready. Parang hindi mo pa siya kaya. Di ba? Pero alam ng mentor mo na kaya mo na eh. Kaya minsan magsiset ka ng meeting. Di ba? Magsiset ka ng presentation. May imbitahan ka. Grupo ng teacher. Grupo ng mga barangay officials. Ayan. Tapos, bigla kang, bigla mong, kumbaga, malapit na yung time ng presentation, wala pa yung mentor mo. Di ba? Ikaw naman ngayon, todo follow up. Sir, nasan ka na? Malapit na po yung presentation. Ano sasabihin ng mentor mo? Umpisahan mo na, malapit na ako. Papunta na ako. Ayan, di ikaw naman. Present mo, ayan, nag-umpisa ka na. Tapos nung nasa third way turn ka na, di ba? At nag-follow up ka ulit, Sir, nasan ka na po? Sabi niya, na-traffic ako. Sige, ituloy mo muna. Diba, malapit na ako. Tapos nasa bandang 8 way to earn ka na. Sir, malapit nang matapos. O sige, tapusin mo na, hindi ako makakarating. Yun po yung hulog sa hukay. At ito po, madalas po yan na experience ng mga kasama po natin, di ba? Ayan po siya. At kaya dapat lagi kang ready. Ayan po siya.
At the same time, siyempre, naniniwala ka ba na walang naging milyonaryo na hindi naging presenter? Naniniwala ka? So again, sino po dito gustong maging milyonaryo? Sino po dito gustong magkaroon ng resultang malupit? Taas ang kamay. 'Di ba? Oo, ang dami. Ako. 'Di ba? Kung gusto mo talagang magkaroon ng resulta, mag-present ka, 'di ba? So hindi isa lang po yung tumatak sa isip ko nung sumali po ako sa ganitong klase ng negosyo nung yung sinabi ng mentor ko, "Hindi mo kailangan na maging magaling bago ka magsimulang mag-present. Kailangan mo lang magsimula, mag-present na mag-present hanggang sa gumaling ka." 'Di ba? Naniniwala ka ba dun? Baka kasi sabihin mo sa'kin, "Sir, hindi pa kasi ako magaling, hindi muna ako magpe-present." Eh, ang tanong kapag hindi ka nagsimula ngayon, kailan ka gagaling? 'Di ba baka mas nauna ka pang nag-quit kaysa kaysa gumaling, tama ba? Kaya kailangan mo lang siyang simulan at mag-present na mag-present hanggang sa gumaling. Kagaya mo, 'di ba, kami po nag-start po kami dito, hindi rin po kami magaling, hindi rin po kami marunong. Pero ang maganda po nito, guys, ito yung nakakatawa. Experience po namin 'to. 'Yan, ito po yung favorite part namin, yung speakership training. Bakit? Kami pong mga mentors, dumaan din po rito na kung saan, guys, ito po yung nakakatuwa, napakasaya po talaga ng speakership training na 'yan. Dito mo ma-experience yung talagang saya ng pagnenegosyo, na kulang ang buhay ng pagnenegosyo mo or ng network marketing industry mo kapag hindi mo na-experience 'tong speakership training. 'Di ba, kung saan 'di ba 'pag first time ka medyo nahihiya-hiya ka, 'di ba? Sa tingin mo 'pag nanonood ka ng presentation parang parang ang dali-dali naman nito. Kayang-kaya ko naman 'yan, eh. 'Di ba? Parang ano naman 'tong speaker na 'to, parang mas magaling pa ako diyan. Pero 'pag pala nandun ka sa aktuwal, ng 'pag tumayo ka sa harap papakilala ka pa lang, "Hi, ako po si Rolando Espino." 'Di ba todo ngatog ka na, 'di mo alam yung gagawin mo, 'di mo alam yung kasunod na sasabihin mo, 'di ba? Nagkakabalik-baliktad na yung mga sinasabi mo, 'di ba? Kasi which is very normal naman. Actually ako, isa sa nire-request ko lagi kapag may kasama po ako sa mga speakership training, please lang po, videohan niyo po ako. Bakit? Kasi ang ginagawa ko kaya ako nagpapa-video habang nagpe-present ako, papanoorin ko yung pagkatapos kong mag-present. Tapos kahit ako, tatawanan ko yung sarili ko, "Hala, ito pala itsura ko habang nagpe-present ako." 'Di ba? Nakakatuwa po 'yan, promise, 'di ba? So, sa mga nakaka-attend po sa speakership training, kay Ma'am Sophie, ayan, kay Sir Dad, ayan, kay Sir Darwin, kay Sir Alex, ayan. So, shoutout po sa inyo. So, congratulations po 'no. At sa lahat po ng gusto ma-experience 'yan, ayan. So, welcome na welcome po kayo. Meron po tayong speakership training every Saturday po. So, 'wag mo nang hintayin ihulog ka pa sa hukay bago ka mag-practice, 'di ba? Ayan, shoutout kay Ma'am Jen, 'di ba? Sa mga attendees po natin sa speakership training, kay Sir Jacob, ayan, kay Sir Ryan Bukaya, yan, mga attendees po natin sa speakership training yan. Diba? So, hindi mo madadaya ang proseso. Hindi mo madadaya, di ba? So, sabi nga po, wala pong sekreto sa pag-asenso. Walang sekreto sa success. Walang shortcut sa success. Kailangan mong daanan yung tamang proseso. Kaya ngayon pa lang, mag-practice ka na. 'Di ba? So, ini-encourage po kita na sumama po, samahan niyo po kami sa aming speakership training. At ako na po yung nagsasabi sa'yo, kapag ito ginawa mo, kapag ginawa mo yung tinuturo ng mga mentor, grabe, buong buhay mo papasalamatan mo yung mentor mo na merong mga ganitong activities na minsan na take for granted po natin na okay lang, next time na lang hanggang sa hindi mo na na-experience, 'di ba? So sayang, sobrang saya at sobrang laking tulong po sa'yo nito na kahit ikaw, ayaw mo na gawin ng EBC o kaya meron ka ng ibang ginagawa, ako na po nagsasabi sa'yo, maa-apply mo yung learnings dito sa ibang bagay po na gagawin mo pa sa buhay mo. Ayan, pang-10, focus. Ayan, dapat dito hindi lang basta focus, dapat meron kang laser focus. Ayan, so dapat
ano ba ibig sabihin ng focus? Ayan, follow one course. Ayan, kalimutan ko na. Ayan guys, teka lang po, may technical error. Ayun, basta yun. Ayan. So, napakaimportante guys na dapat naka-focus ka sa anumang ginagawa mo, 'di ba? So, dapat 'wag kang papayag na ma-distract ka. Napaka Napakaimportante kasi ng focus sa buhay po natin. For example guys, ito na lang para mas ayan, follow one course until successful, ayan. So, napakarami kasi nating kumbaga, iniisip natin kung marami kang ginagawa sa buhay, mas malaki yung chance na maging successful ka. Alam mo, sabi po ng mga successful na tao, yan po ay napakalaking ekis. Ayan. Sabi nga po 'no, nung mga kasama ko nung ako po ay nagko-construction pa, sabi, maraming skills pero walang na-master kahit isa. Gano'n po siya. For example, ah ikaw nagnenegosyo ka ng EBC tapos, nagnenegosyo ka rin ng ganito, nagnenegosyo ka ng PC, nagnenegosyo ka ng ganito, ng ganyan, wala kang napukusan. Tapos nagtataka ka bakit ang dami mo ng sinalihan, walang nagkaresulta kahit isa. Eh, ang galing-galing mo naman, tama? Actually, walang mali sa ginagawa mo, kulang ka lang sa focus. Ang dami mong distraction. 'Di ba? So, nagnenegosyo ka pero, mas madalas nadi-distract ka sa games, sa TikTok. Minsan, paggising mo sa umaga, alam mo na may negosyo ka, pero sabi mo, "Wait lang, 5 minutes lang, mag-i-scroll lang ako sa Facebook." Eh, natuwa ka, 'di ba? Yung 5 minutes mo naging 1 hour, naging 3 hours, naging 5 hours. Nakaka-relate? Ayan. May kausap pa ba ako? Tingnan ko nga sa mga naka-open ng camera. Ayan, sige po, titingnan ko po yung mga naka-open ng camera kung gising pa ba. Ayan, sige po. Ayan, marami pa naman pala naka-open ng camera 'no, kudos. Ayan. So, napakaimportante po ng focus sa ginagawa po natin. So, wag ka muna magpapa-distract. So, meron po tayong tinatawag na delayed gratification. So, pagdating na araw na successful ka na, so puwede mong balikan lahat ng 'yan. So, ngayon po, ito po yung masasabi ko po sa'yo, mag-focus ka muna sa ginagawa natin. Hindi ko sinabi na habang buhay gagawin mo 'tong ginagawa natin. Hindi tayo habang buhay magre-recruit, wala pong gano'n. 'Di ba, itong ginagawa natin gawin lang po natin ng, at 3 years, pinakamatagal na 5 years. Gawin mo lang siya, i-full blast mo, mag-focus ka, gawin mo siya ng tuloy-tuloy. 'Di ba? Ako na magsasabi sa'yo pagdating mo ng 5 years, ibang-iba ka na. Ibang-iba na yung resulta mo, 'di ba? Tapos 'pag, successful ka na, saka mo balikan kung ano man yung mga hilig mo. O kahit mag-scroll ka na sa Facebook araw-araw, okey na. Bakit? Kasi nakapag-build ka na ng grupo, 'di ba? Kaya ngayon, ang gawin mo lang muna is mag-focus ka dito sa business natin. So, iwasan mo muna yung mga distraction na hindi makakatulong sa business na ginagawa natin. Yun po kasi yung pinaka, sikreto po dun, 'di ba po? Ayan po. So, yan po yung, pang-siyam natin, focus, at pang-sampu, be yourself. So, dito guys, so sabi nga po itong business natin ang tawag dito, copy business. So, sabi nga po ano ba yung mas madali, mag-isip o mangopya? 'Di ba mas madali mangopya? Bakit ka pa mag-iisip? 'Di ba lalo na kapag walang isip, grabe ka naman Sir Alan, 'di ba? So, napakadaling mangopya. Actually, isa po sa ginawa ko nung nag-start po ako dito, naghanap po ako ng magiging model, yung gagayahin ko, 'di ba? For example,
si Presmat Lugto, yung president po natin. Nakita ko po siya sa harap ng opisina namin dati nung hindi pa kami magkakilala. Nung that time na panghihinaan na po ako ng loob. Kung paano ko pa ba gagawin itong business na ginagawa natin ngayon. Eh nakikita ko yung mga top performer, yung mga top earner, lahat po sila nagpe-present naka-laptop. Eh ako that time construction worker po ako. Diba? Pero, diba, wala akong pambili ng laptop. So parang nawawalan na ako ng pag-asa. Parang hindi para sa akin tong negosyo na to. Kasi wala akong laptop eh. Diba? Kaya hindi ako magkaroon ng resulta. Pero ang tawag pala doon, limiting belief. At nakita ko, nung lumabas ako ng building, nakita ko si Presmat Lugto nagpe-present, hawak yung isang piraso ng papel na naka-laminate, pine-present yung business, walang laptop. Ibig sabihin, ikaw lang pala yung naglilimit sa sarili mo. Di ba? Nakakatuwa yung part ng buhay ko na yon na masasabi kong life-changing. Di ba? So, wala naman palang hadlang. Hindi kailangan na may laptop ka para mag-present ka ng negosyo. Hindi kailangan na mayaman ka, hindi kailangan na sobrang galing ka. Ayan, so nakita ko kay Presmat Lugto yan. At habang nagpe-present siya, meron akong kinokopya do sa way niya kung paano siya nagpe-present, yung way niya ng pagsasalita, yung mga script niya na sinasabi niya sa tao para sumali. Ayan, so marami rin akong kinokopya sa kanya. At ito yung maganda. Pag pumupunta ako sa office, ito kasi yung advantage na pumupunta ka sa office at nakikita mo kung paano ko makausap yung mga top earner, yung mga may-ari ng kumpanya. Mayroon ka nakokopya sa kanya. Hindi kailangan na plakado, kopyahin mo lahat. May makopya ka lang na isa. Uy, mukhang maganda yung sinabi niya na yun ah. Next time gagamitin ko yun. Di ba? Tapos may nakita ako. Oh, meron akong nakita nagpe-present gamit ang laptop, pero nakita nagpe-present gamit yung flip chart, meron din yung nakalaminate. Tapos meron akong nakita, nagpe-present through calls. So one time, ginamit ko rin yun at nakapagpa-PA ako doon. So ibig sabihin, dito sa ginagawa natin, walang limit. Talagang sky is the limit. Creativity. Diba? Ang daming learnings. At dito, okay lang na sa una, kumopya ka ng ibang tao. Okay lang yun. Diba? Normal yun. Pero habang kinokopya mo yung iba't ibang tao, makikita mo kung ano talaga yung yung totoo o kaya yung pinakamasarap yung sarili mong brand. Meron kasi tayong tinatawag na branding. Ayan. So hindi mo kailangan na hindi mo for example, yung mentor ko dati, yung tao na nagpasali sa akin, kapag nagpe-present siya dahil isa siyang pharmacist, o di ang approach niya ngayon is napaka-feminine, di ba? So pwede kang gumaya ng iba't iba sa simula hanggang sa makita mo yung sarili mong atake. Kumbaga, yun yung gusto kong sabihin sa'yo. Diba? Lahat tayo magaling. May kanya-kanya po tayong galing. Di ba? For example, may nakita ka, kaya naman nakakapagpa-PA niyan. Kasi magaling na siyang magsalita. Lagi ko yan nakikita sa video, nagla-live-live yan, ganyan-ganyan. Ay, kaya naman yan naging successful. Kasi kompleto yan sa gadgets. Magaling niya mag-edit. Diba? So lahat po tayo magaling. Aalamin mo lang kung saan ka magaling, tapos doon ka mag-focus. Nakakasunod? Natututo pa ba? Ayan, pa-comment naman ng yes kung natututo ka pa. Ayan. So, actually, guys, lahat po tayo kinrate ni Lord na may iba't ibang strength and weaknesses. So, ang masasabi ko lang, mag-focus ka 90% dun sa strength mo at 10% dun sa weakness mo. Di ba? Para yung weakness mo is nai-improve mo siya. Habang yung strength mo, kapag kasi yun yung pinukusan mo. Di ba? So, kilalanin mo lang yung sarili mo. Tanungin mo yung sarili mo, saan ba akong magaling? Ayan. So, be yourself. Di ba? So, magpakatotoo ka sa sarili mo at dapat malinaw sa'yo, malinaw sa isip mo yung intention mo kung bakit mo siya i-refer, bakit mo siya i-register sa ating system dito sa EBC. Di ba? Bakit tayo magre-refer? Para tumulong po. Di ba? Lagi mong tatandaan, lahat po tayo may kanya-kanyang istorya. Lahat po tayo may kanya-kanyang galing.
'Di ba? Hindi hindi mo for example guys, yung isda at saka yung unggoy, hindi mo puwedeng sabihin sa isda na, "Isda ang bobo mo naman, ang dali-dali namang umakyat sa puno, hindi mo magawa." Kasi yung isda, ginawa po yun ni Lord para sa dagat, para sa tubig, para lumangoy-langoy at hindi para umakyat ng puno. Gano'n din ikaw. Naniniwala ako na meron kang sarili mong galing. Na-deserve mo maging top earner, na-deserve mo maging millionaires, na-deserve mo maging makuha kung ano man yung mga goal mo sa buhay. 'Di ba, kailangan mo lang maniwala sa sarili mo. Ayan, kasi kahit na anong paniniwala namin sa'yo, kahit na anong tulong ni Lord sa'yo kapag ikaw, di ka naniniwala sa sarili mo, useless po. So unang-una, maniwala ka sa sarili mo para maniwala din po yung ibang tao sa'yo. Ayan, okey ba yun? Natuto po ba? Ayan, so yan po lang po yung presentation natin and I hope na marami ka pong natutunan sa ating presentation. So thank you po and God bless po. Ako po ang inyong favorite business consultant, si Rolando Espino. Thank you po and God bless po. So wag po na kayo aalis kasi magpapa-raffle po ang ating isa po sa top earner ng ating company. Thank you po. Pasok na po sa magra-raffle po. Ayun, hello. Ayan. Ayan, hello. Hello, narinig po ba ako? Ng lahat? Hello?